Sa mga CCTV ng subdivision, may babaeng naglalakad pero walang mukha. Mga kaibigan, may nagpadala sa atin ng isang kwento mula sa isang guard sa Antipolo. Tahimik daw ang buong subdivision pero may isang nilalang na paulit-ulit na nakikita sa CCTV. Isang babaeng naglalakad sa kalsada pero wala siyang mukha at para sa kanya, hindi lang ito simpleng glitch o malabong kamera. Dahil isang gabi, humarap mismo sa kanya ang nilalang na iyon at ang nakita niya, hindi niya na makalimutan hanggang ngayon. Ito ang Aswang Confessions. Ang babaeng walang mukha ng Antipolo. Ako si Ramon, night shift guard sa isang private subdivision sa Antipolo. 7 taon na ako sa trabaho. Pero noong gabing yun, doon ko lang naranasan ang takot na halos hindi ko maipaliwanag. Bandang 2:00 ng madaling araw, yung oras na kahit ang hangin parang ayaw gumalaw. Tahimik ang buong subdivision. Walang dumadaan na sasakyan, walang aso, walang kahit anong tunog na karaniwan kong naririnig kapag naka-duty ako. Nakasandal ako sa upuan sa loob ng guardhouse habang minomonitor ang CCTV. Routine lang sana, gaya ng bawat gabi. Habang nagre-review ako ng camera sa may Phase 3 Road, may isang bagay na agad tumawag ng atensyon ko. Sa gilid ng screen, may lumitaw na babaeng nakaputing damit. Naglalakad mag-isa sa gitna ng kalsada. Mabagal ang bawat hakbang niya, parang may hinahanap o parang wala sa sarili. Hindi ko agad inisip na kakaiba. Minsan may mga residenteng nag-iikot kapag hindi makatulog. Pero nang humarap siya sa mismong direksyon ng kamera, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Wala siyang mukha. Hindi yung tipong malabo dahil sa ilaw o camera quality. Hindi rin pikselado or distorted. Talagang wala, parang makinis na balat na walang mata, ilong o bibig. Para siyang taong ginuhitan at binura ang mukha. Napalayo ako sa screen sa sobrang gulat. Inulit ko ang playback. Baka glitch lang or may tama ang feed. Pero pagbalik ko sa frame, ganun pa rin. Blanko. Tahimik. Nakatingin sa mismong direksyon ng camera kahit wala namang mukha na dapat titingin. Medyo kinabahan ako. Kaya lumipat ako sa ibang camera para ma-check kung makikita siya mula sa ibang angle. Paglipat ko, nandun ulit siya. Pero mas malapit na ngayon. Nasa gitna na siya ng kalsada. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Parang alam niya na pinapanood ko siya. At kahit wala siyang mukha, ramdam kong diretsong sa akin nakatuon ang atensyon niya. Habang nakatitig ako sa monitor, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sinubukan kong ibalik sa normal ang paghinga ko. Iniisip ko, baka napagod lang ako. Baka may sira ang CCTV. Baka may dumaan lang na tao. At nagkataon ang anggulo. Paulit-ulit kong sinasabi sa isip ko na may logical explanation. Pero bago pa ako makapag-isip ng maayos, bigla kong narinig ang isang mahinang tok. Tok. Tok sa mismong pinto ng guardhouse. Napahinto ako. Hindi malakas, hindi mabigat, pero sapat para manindig ang balahibo ko. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Nakikinig lang kung mauulit. At inulit nga. Mas mabagal, mas malinaw. Tok, tok, tok. Kahit nanginginig ang kamay ko, marahan akong lumapit sa may bintana. Sinilip ko muna ng konti bago ko tuluyang binuksan. Hindi ako agad nagsalita. Nandoon ang babaeng nakaputing damit. Pero ngayon, nakatalikod siya sa akin. Mahaba ang buhok, basa ang dulo, at nakalaylay sa likod niya. Nakatingin siya sa direksyon ng kalsada. Para bang may inaabangan o may hinahanap. Ma'am, may kailangan po kayo? Tanong ko. Pilit pinatatatag ang boses ko. Dahan-dahan siyang tumalikod. At sa pagkaharap niya, napasinghap ako ng bahagya. May mukha siya. Kompleto.
Maayos. Karaniwan lang. Walang kahit anong bakas ng kakaiba. Normal ang itsura niya. Parang karaniwang residenteng naligaw o humihingi ng tulong. Pero may hindi tama. Yung mga mata niya ay parang walang emosyon. Walang galaw. Puro anino. Gusto ko lang magtanong. Mahina at diretso ang boses niya. Anong oras na? Sinulyapan ko ang relo ko. Pero habang ginagawa ko iyon, napansin ko sa gilid ng mata ko ang salamin sa loob ng guardhouse. Yung maliit na salamin sa tabi ng radyo. Doon ko nakita ang refleksyon niya. At doon ko rin nakita na ang refleksyon niya walang muka. Makinis. Blanko. Parang hindi siya tao. Napako ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang tumigas ang dila ko at hindi ako makapagsalita. 2:30 po, sagot ko sa wakas. Pero ramdam kong garalgal ang boses ko. Hindi siya kumurap. Hindi gumalaw ang mukha niya. Pero sa refleksyon, parang gumagalaw ang balikat niya nang hindi tumutugma sa katawan. Tapos, nagsalita ulit siya. Pwede mo ba akong samahan? Bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ako makauwi ng mag-isa. Sa puntong yun, naramdaman ko na hindi ako dapat lumabas. Hindi ako dapat tumabi sa kanya. May malamig na hangin na pumasok sa guardhouse kahit sarado ang ventilador. Humakbang siya papalapit. Isang hakbang lang, ngunit parang lumapit siya ng masyadong mabilis. Napansin ko rin na yung anino niya sa ilalim. Hindi gumagalaw kasabay ng paa niya. Parang nauna o nahuhuli o may sariling direksyon. Isa pang hakbang, isa pa. Hanggang sa halos maramdaman ko na ang lamig ng hininga niya. Kasama mo ba ako? Bulong niya. O hindi, pagkatapos niyang magsalita. Hindi ko agad alam kung ano ang dapat kong gawin. Nakatayo lang ako sa harap ng bintana. Hawak ang gilid ng frame. Habang pinagmamasdan siya mula ulo hanggang paa. Parang may mabigat na presensya sa pagitan naming dalawa. Hindi galit. Hindi rin agresibo. Pero nakakasakalang bigat ng katahimikan. Kasama mo ba ako? O hindi? Ulit niya. Halos pabulong. Hindi ko maiangat ang boses ko. Parang may humahawak sa lalamunan ko na hindi ko nakikita. Kahit ang simpleng paghinga. Pakiramdam ko kailangan ko pang pilitin. Habang nakatitig ako sa mukha niyang mukhang normal, napansin ko ang isang bagay. Hindi gumagalaw ang dibdib niya. Hindi siya humihinga. Walang kahit anong pag-angat o pagbaba. Tinitigan ko ang mga mata niya. Walang pagkislap. Walang paggalaw. Parang nakapinta lang. At habang tinitingnan ko siya, naramdaman kong unti-unti siyang lumalapit. Isang hakbang. Tahimik. Parang hindi tumama ang mga paa niya sa lupa. Naramdaman ko ang malamig na hangin na sumingit sa bintana kahit sarado ang screen. Isa pang hakbang. Mas malapit na siya ngayon. Masyadong malapit para maging komportable. Kita ko na ng mas malinaw ang puting damit niya. Hindi siya basa. Pero parang may mga manipis na marka na hindi ko mawari kung mantsa ba o anino. Paglapit niya, napansin ko ring may kakaibang nangyayari sa paligid. Yung ilaw sa loob ng guardhouse, na dati maliwanag, biglang humina. Parang nauubusan ng kuryente. Yung tunog ng mga kuliglig sa labas, na palaging maririnig tuwing madaling araw, unti-unting nawala hanggang sa naging sobrang tahimik ang buong lugar. Tapos, narinig ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tunog ng paghinga, pero hindi galing sa kanya. Galing sa mismong likod ko. Isang mabagal na huy, na hindi ko maipaliwanag. Napatayo ako ng diretso, pero hindi pa rin gumagalaw ang katawan ko. Lumapit pa siya ulit. Ngayong sobrang lapit na niya, halos isang dangkal na lang ang pagitan namin. Nakita ko ang isang bagay na halos hindi ko makalimutan. Sa mukha niya, may parte ng balat na bahagyang kumikintab. Parang manipis na plastik. At sa ilalim noon,
Parang may aninong gumagalaw. Parang may ibang mukha na itinatago. Pero hindi ko makita ng buo. Sumama ka na, sabi niya. Mas malinaw pero walang emosyon. Hindi ako makabalik ng mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero ang likod ko biglang nanlamig. Parang may dumaan na hangin na hindi dapat naroon. Yung salamin sa loob ng guardhouse, unti-unti pang nag-fog kahit hindi naman malamig sa loob. At sa manipis na hamog na iyon, nakita ko ulit ang refleksyon niya. Walang mukha, pero nakangiti ang anyong wala ng bibig. Pagtingin ko sa kanya ng diretso, may mukha siya ulit. Normal, tahimik, pero may kung anong nanghihila sa akin na tumalikod at tumakbo. Doon ko naramdaman na kailangan ko nang umalis bago may mangyaring hindi ko kakayanin. Hindi ko na inantay pang makalapit siya. Hindi ko na rin inisip kung ano ba talaga siya. Basta ang alam ko lang, kailangan kong umalis. Ngayon na, agad kong binuksan ang pinto ng guardhouse. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Pero mas malamig pa rin ang pakiramdam ko sa batok. Parang may nanonood. Parang may humahabol kahit wala pa akong naririnig. Tumakbo ako papunta sa main road. Hindi na ako nag-abala pang isara ang pinto. Bahala na kung may makapasok sa guardhouse. Mas importante ang buhay ko. Habang tumatakbo ako, ramdam kong nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko nga alam kung dahil sa pagod o dahil sa takot. Ang ingay ng sarili kong paghinga, sobrang lakas na parang may kasama ako. Pero mas nakakatakot yung tahimik ang paligid. Wala kahit anong tunog ng aso, kotse, kahit hangin. Parang pinatay lahat ng ingay para marinig ko lang ang sarili kong kaba. Paglingon ko sa likod, nandun siya. Hindi siya tumatakbo, hindi siya nagmamadali. Pero mas malapit na siya kaysa dapat. Parang bawat pagkurap ko, nababawasan ang distansya naming dalawa. Putik. Bulong ko habang mas lalo akong bumilis. Pinilit kong huwag tumili. Baka lalo lang niya akong sundan. Baka yun mismo ang gusto niya. Makita niya kung gaano ako natatakot. May nadaanan akong poste ng ilaw. Maayos ang ilaw kanina, pero pagdaan ko, bigla itong namatay. Isa, pangalawa, pangatlo. Para bang sinusundan ng dilim ang mga hakbang ko. Hindi ko na inisip kung bakit. Hindi ko na rin tiningnan kung gaano siya kalapit. Basta tumakbo ako ng mas mabilis kaysa sa buong buhay ko. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay lang akong paulit-ulit na naiisip. Kung abutan niya ako, anong gagawin niya? Hindi ko alam. Wala siyang mukha. Wala siyang mata. Pero ramdam kong nakatingin siya diretso sa akin. At doon lalo akong napabilis. Pagdating ko sa dulo ng kalsada, doon sa may lumang bodega kung saan madalas nakapark ang service van, halos mawalan na ako ng hangin. Para na akong hiniwa-hiwa sa pagod. Pero hindi ako pwedeng huminto. Hindi habang nandun pa siya, sumilip ako saglit sa likod. Wala. Pero imbes na gumaan, mas lalo akong kinilabutan. Yung tipong parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Kahit wala siya sa kalsada, ramdam ko, nandyan lang siya, malapit. Naghanap ako ng kahit anong masisiksikan. Nakita ko yung lumang van, kalawangin, hindi na ginagamit, at may sirang bintana. Walang ibang choice. Tumakbo ako papunta doon at sumiksik sa likod. Sa pinakadilim na bahagi, tahimik. Walang ingay maliban sa paghinga kong mabilis at basag-basag. Ni hindi ko nga alam kung nakakatulong ba itong pagtatago. O baka mas lalo ko lang siyang pinapadali ang makita ako. Pinikit ko ang mga mata ko. Tinatry kong pakalmahin ang sarili ko. Pero doon ko narinig ang tunog na pinakaayaw ko sanang marinig. Tap, tap, tap. Hindi mabilis, hindi malakas. Pero malinaw. Mga yabag. Diretso papunta sa kinatatayuan ko. Parang gumulo ang sikmura ko. Tiningnan ko yung maliit na siwang ng basag na bintana.
Maingat, dahan-dahan, para hindi mahalata. At doon ko siya nakita. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakaputi pa rin. Hangin ang gumagalaw sa damit niya, pero ang katawan niya hindi gumagalaw kahit kaunti. Parang estatwa. Parang hindi tao. Parang naghihintay. Hindi ko makita ang muka. Pero ramdam ko na nakatutok siya sa direksyon ko. Napasandal ako sa loob ng van. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o hihimatayin. Tiniis ko ang ingay ng dibdib ko, parang lalabas sa ribcage ko. Huwag! Huwag siya makarinig. Tapos bigla, nawala siya. Isang kisap. Wala na sa gitna ng kalsada. Pero bago pa ako makapagsalita o makagalaw, may narinig ako. Tok! 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 Mula sa labas ng van. Diretso sa pinto kung saan ako nakasiksik. Mabagal. Maingat. Parang may hinahaplos na bakal gamit ang mga kuko. At doon ko na-realize. Hindi ako hinahanap. Alam niya kung nasaan ako. Hindi ko alam kung ilang segundo, minuto, o oras akong nakayuko sa loob ng van. Pinipigilan ang hininga ko na parang iyon na lang ang makakapagligtas sa akin. Pero habang tumatagal, mas lumalakas ang tok. Tok. Tok sa pinto. Hindi para pumasok, kundi parang inuunti-unti lang ako. Pinag-iinitan. Parang sinasadyang ipaalala na hindi ako makakatakas. Inilapit ko ng bahagya ang mukha ko sa basag na bahagi ng bintana. Sinubukang sumilip. Isa lang ang goal ko. Makita kung nasaan siya. At kung may tsansa pa akong tumakbo. Pero nung dumikit na ang mata ko sa siwang, may nakadikit na muka. Hindi tao. Hindi normal. Parang balat lang na makinis pero walang mata. Walang ilong, walang bibig. Parang nilikha pero hindi tinapos. At mas malala, nakabaligtad ang ulo niya. Tila nakadikit sa gilid ng van habang nakatingala. O nakatungo. O kung anuman, dahil hindi ko ma-identify kung alin sa mga iyon ang harap. Parang nakadinig siya. Parang naramdaman niyang nandun ako sa siwang. Dahan-dahan siyang gumalaw. Hindi para umatras. Hindi para lumayo. Pero para ilapit palalo ang hindi mukhang mukha doon sa butas. Halos dumikit sa basag na salamin. At doon ko narinig ang pinakahindi ko inaasahang tunog mula sa isang nilalang na walang bibig. Isang mahinang paghinga. Malamig. Mahaba. Para bang inaamoy ako. Para akong natuyuan ng dugo. Hindi ko kayang manatili sa van. Hindi ko kayang maghintay na may gawin siya. Hinawakan ko ang door handle ng dahan-dahan. Pinipilit na huwag gumawa ng kahit anong ingay. Pero kahit gaano ko kaingat na binuksan ito, irti. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang kalawang na gumalaw. At parang trigger iyon. Kumapit bigla ang nilalang sa gilid ng van. Narinig ko ang pagkamot ng kuko niya sa bakal. Mabilis siyang gumapang. Hindi naglalakad. Gumagapang, parang gumugulong ang buong katawan niya papunta sa kabilang side ng pinto kung saan ako lalabas. Wala na. Hindi na ato ang panahon para maging maingat. Binuksan ko agad ang pinto at tumalon palabas, kahit sumabit pa ang uniforme ko. Pagbagsak ko sa semento, tumakbo ako nang hindi lumilingon. Pero habang tumatakbo ako, ramdam ko. Ramdam ko na hindi siya nagtatago. Hindi siya naghahabol. Kasunod ko lang siya. Tahimik. Mabilis. Parang laging 1 pulgada lang ang layo sa batok ko. At doon ako tuluyang napahinto nang mapagtanto ko ang isang bagay. Hindi siya humahabol para hulihin ako. Sinusundan niya ako papunta kung saan ako nakatira. Nagising ako na parang ilang araw akong hindi nakatulog. Sobrang bigat ng katawan ko. Para bang may nakadagan sa dibdib buong gabi. Pagdilat ko, andun pa rin ako sa maliit na kwarto para sa mga guard. Maliit lang ang bintana, pero sapat na para makita ko ang liwanag ng araw na unti-unting pumapasok. At doon ko napagtanto, buhay pa ako. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ko, lalo lang akong nabahala. Kasi kung hindi niya ako hinuli kagabi, bakit niya ako hinayaan? Ano ang gusto niya? Pagupo ko sa kama,
Una kong napansin ang mga damit ko. Marumi. May tapak ng mga tuyong putik na hindi ko alam kung saan galing. Sunod ko napansin ang braso ko. May 3 markang mahahaba. Parang kinalmot pero hindi nagdugo. Parang tinandaan lang. Nag-init ang bato ko bigla paglabas ko ng kwarto. Nandun si Mang Lito, yung matandang guard na papalit sa shift. Umangat yung kilay niya nang makita ako. Uy, anong nangyari sa'yo? Para kang ginabi sa gulo ah. Hindi ko agad sinagot. Naghahanap muna ako ng salita kahit ako hindi ko alam kung anong klaseng kwento ang papaniwalaan niya. May nakita ako sa subdivision kagabi. Sabi ko. Babae. Pero bago ko pa matapos ang sentence, tinaas niya ang kamay niya. Huwag mo na ituloy kung hindi mo kaya. Alam ko na iyan. Natigil ako. Alam mo, ano? Lumapit siya, dahan-dahan. Parang may binabantayan sa paligid. Hindi ikaw ang unang guard na nagsabi na may babaeng naglalakad dito pag madaling araw. Yung iba, hindi na nagbalik sa duty. Parang may bumagsak na bato sa sikmura ko. Teka, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Tanong ko. Napangiti siya ng mapait. Kung sinabi namin, tatakbo ka rin agad. At hindi namin kailangan ng isa pang guard na biglang naglaho. Napalunok ako. Narinig ko ang malayo, pero malinaw na tunog ng mga ibon. Unang beses ko ulit makadinig ng ingay mula kagabi. Pero bakit ako hindi niya kinuha? Tanong ko. Halos pabulong. Tumingin si Mang Lito diretso sa akin. Hindi kanya kinuha, sabi niya. Kasi mukhang may balak pa siya sa'yo. At bago pa ako makasagot, may tumunog na walkie-talkie sa mesa. Static muna. Tapos isang boses na hindi ko kilala. Guardhouse, may nakitang babae sa phase 3. Nakaputi ulit. Hindi ko alam kung nanlamig ako o nawalan ng pulso. Pero isang bagay ang sigurado, hindi pa tapos ang gabi para sa akin kahit umaga na. Kung nakarating ka na hanggang dito, hinihiling namin na i-click mo ang like button. I-share at tulungan kaming maabot ang aming goal na 1,000 subscribers. Napakalaking bagay ng inyong suporta sa amin at lubos kaming nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko bago pa man tumunog yung radio, alam ko na. Alam kong babalik siya. Alam kong hindi pa tapos. Kaya nung nagsabi yung dispatcher na may babaeng nakaputi sa phase 3, parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pero sa halip na umatras, napalunok lang ako at tumingin kay Mang Lito. Kasama ako, sabi ko. Hindi siya nagsalita agad. Tiningnan lang niya ako. Parang sinusuri kung sigurado ba ako sa buhay na pinapasok ko. Sigurado ka ba? Tanong niya. Pag pumunta ka doon ngayong oras na to, hindi ka na visitor. Parte ka na ng gusto niyang puntahan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero kahit gusto kong umatras, iba ang naramdaman ko. Hindi tapang. Hindi rin katangahan. Parang kailangan kong makita ulit. Kailangan kong malaman kung bakit ako ang hinahanap niya. Kaya kahit nanginginig ang kamay ko, kinuha ko ang flashlight ko at sabay kaming naglakad palabas ng guardhouse. Pagdating namin sa kanto ng phase 3 road, normal ang lahat. Tahimik. Maliwanag ang mga streetlight. Walang kahit anong kakaibang tunog. Pero pagdating namin sa harap ng unang poste sa gilid, dito siya huling nakita, sabi ni Mang Lito. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Walang babae. Pero may isang bagay na nakapukaw ng pansin ko. May isang piraso ng puting tela sa semento. Parang napunit. Parang basta na lang nahulog. Lumuhod ako at kinuha ito. Paghipo ko, nanlamig ang daliri ko. Para bang hindi tela, para bang balat ng malamig na manika. Huwag mo hawakan ng matagal, sabi ni Mang Lito. Hindi yan tela. Bahagi yan ng anyo niya. Tumaas ang balahibo ko.
Hawak ko agad ang flashlight. Iniikot ang liwanag sa paligid. Wala pa rin siya. Pero pag-ikot ko ng ilaw sa taas, nakita ko siya. Nakasabit siya sa poste ng ilaw. Parang nakadikit ang mga kamay at paa sa bakal. Parang gumapang paakyat. Nakaputing damit. Mahaba ang buhok. At gaya kagabi, wala siyang mukha. Pero may bago. Sa gitna ng blankong balat, may manipis na hugis labi. Hindi pa buo. Parang sinusubukan palang mabuo. At nung gumalaw siya, dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya pababa. Nakatingin sa amin kahit wala siyang mata. Mang Lito, bulong ko, halos pabulong. Bakit parang mas buo siya ngayon? Hindi sumagot si Mang Lito. Kasi doon mismo, sa harap naming dalawa, unti-unti niyang binuka yung hindi pa buo na bibig. Dahan-dahan. Parang sira ang zipper ng balat. At lumabas ang isang tunog. Hindi ungol, hindi tili, boses. Mahina, basag, at parang hindi ginagamit ng maraming taon. Akin ka. Hindi ko alam kung paano ako hindi napaatras nung marinig ko yon. Akin ka. Hindi normal na boses. Parang may dalawang bibig na pinagtagpi, pero parehong hindi marunong magsalita. Nakahawak ako sa flashlight, pero parang wala itong silbi. Si Mang Lito naman, hindi gumagalaw. Nakatitig lang siya sa nilalang na nakasabit sa poste. Mang Lito, wala siyang sagot, kaya ako na ang humila sa braso niya. Mang Lito, ano to? Bakit ako ang hinahanap niya? Doon lang siya parang nagbalik sa sarili. Huminga siya ng malalim, isa yung tipong hinga na parang matagal nang kinikimkim. Tara, sabi niya. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Hinawakan niya ako sa balikat, hinila palayo. Ayaw ko sanang tumakbo. Pero nung bumaba yung nilalang mula sa poste, gumagapang pababa na parang butiki. Hindi ko na kailangan pang sabihan. Tumakbo kami. Pagdating namin sa likod ng guardhouse, doon lang siya huminto. Doon lang siya naupo. Parang napagod ng sobra. Ako naman, hinihingal na. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o takot. Mang Lito, huwag ka muna magsalita, sabi niya. Pero hindi ko kinaya. Kailangan ko malaman. Bakit siya nandito? Bakit ako ang hinahanap niya? Tahimik siya ng ilang segundo. Tumingin siya sa akin. Hindi na yung tipong may tinatago, kundi yung tipong wala na siyang choice, kundi sabihin ang totoo. Atin na ang kwento? Tanong ko. Tumango siya. Bago ka na-assign dito, may 4 na guard na nawala, sabi niya. Hindi yung tipo ng nag-resign, as in, nawala. Parang lumamig ang hangin. Nung una, akala namin may pumapasok na kriminal. Pero nung tiningnan namin ang CCTV, pare-pareho ang nakita namin. Tumingin siya sa mga poste ng streetlight sa malayo. Parang may flashback. May babaeng naglalakad. Nakaputi. Walang mukha. At bawat guard na lumapit sa kanya, hindi na nakabalik. Napalunok ako. Bakit hindi niyo sinabi sa management? Sinabi namin. Pero sa CCTV nila, wala silang nakikitang babae. Napakunot-no ako. Ano? Pero tayo nakakita. Putol niya. Ang mga naunang guard, tayo lang nakakakita sa kanya. Para bang pinipili niya kung sino ang mamamatyagan niya. Humigop siya ng hangin bago nagpatuloy. Noong unang panahon, may isang babae raw na nakatira malapit sa gilid ng bundok dito sa Antipolo. Tahimik lang, laging nakaputi. Pero sabi ng mga matatanda, huwag kang lalapit, hindi siya tao. Napatingin ako sa dilim, sa pinaka-unlit lugar sa subdivision. At noong may isang lalaking guard na nagtanong kung bakit, sinundan daw niya yung babae. At nakita niya ang katawan nito. Nagbabago. Walang muka, walang mata. Parang hinuhubog pa lang ng kung anong nilalang. Kumakalat lang ang sabi-sabi nung araw. Dagdag pa niya. Hanggat hindi na bumalik yung guard. Tumahimik si Mang Lito saglit bago niya sinabi ang hindi ko inaasahan.
Kilala ka niya. Napatigil ako sa paghinga. Ano? Kilala ka niya. Ulit niya. Bago ka pa napunta dito, pinapanood ka na niya. At ngayong nakita ka niya kagabi, sigurado ako, bumaling siya sa akin. Mabigat ang tingin. Ikaw ang gusto niyang gawing mukha. Parang may humila sa sikmura ko pababa. Parang gusto kong magtali ng isang tali sa sarili ko at tumakbo palabas ng subdivision. At bago pa ako makapagsalita, biglang may tumunog na beep sa radyo ni Mang Lito. Static. Tapos isang boses. Guardhouse. May kumakatok sa gate. Babae, nakaputi. Hindi kami nagtinginan. Hindi kailangan. Alam namin pareho. Nakarating na siya sa mismong gate. Hindi ko alam kung alin ang mas malakas. Yung tibok ng puso ko. O yung pag-click-click ng static sa radio habang inuulit ng dispatcher. Guardhouse. May kumakatok sa gate. Babae, nakaputi. Hindi na nagtanong si Mang Lito. Hindi na rin ako huminga ng normal. Parang may humigop sa buong paligid ng hangin. Dito ka lang, sabi niya agad. Pero umiling ako. Hindi ako mananatili dito nang hindi ko alam kung anong nangyayari. Tumingin siya sa akin ng may lungkot. Mas delikado pag lumapit ka. Ikaw ang hinahanap niya. Mas delikado pag hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sabi ko. Kahit ramdam kong nanginginig ang mga tuhod ko. Siguro, may punto siya. Pero, mas malakas ang takot ko na baka mamaya nasa likod ko na naman siyang biglang susulpot. Kailangan nating makita, sabi ko. Kailangan nating malaman kung ano ang gusto niya. Wala siyang nagawa. Naglakad kami palabas ng likod ng guardhouse. Paasan ko ang flashlight. Si Mang Lito naman dala ang lumang baton niya na parang walang silbi sa ganitong klaseng nilalang. Habang papalapit kami, mas lumilinaw ang tunog. Tok tok, tok. 3 beses. Laging 3 beses. Pantay, mabagal. Para bang may tiyempo. Pagdating namin sa dulo ng driveway ng guardhouse, nakikita na namin ang gate. Malaki, matibay, bakal, at may 2 malalaking ilaw sa taas. At doon, sa gitna ng gate, nakatayo ang babaeng walang muka. Magulo ang buhok. Nakatayo ng tuwid, nakaharap sa gate. Ang hindi ko inaasahan, hindi siya nakatalikod sa amin. Nakadikit ang mukha niya mismo sa bakal, para bang nakikinig. Para bang may inaamoy. Si Mang Lito ang unang huminto. Huwag kang lalapit, bulong niya. Pero parang may humahatak sa akin. Hindi ko ma-explain kung takot ba o kakaibang curiosity. Pero hindi ko mapigilang tumingin ng diretso sa kanya. At doon ko napansin ang hindi napansin kagabi. Hindi na blangko ang buong mukha niya. Sa gitna ng balat, may nakabuo ng mas malinaw na hugis labi. Ngayon mas defined, parang totoong bunganga. May umuusbong na maliliit na uka kung saan dapat pumuesto ang mga mata. Parang may pinipilit siyang matapos. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko mukhang tao ang sinusubukan niyang buuin. At mukha ko ang pattern. Bigla siyang tumigil sa pagkatok. Huminto ang buong paligid, kahit ang hangin, parang natakot dumaan. Tapos, dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Hindi para tumingin sa akin. Hindi rin para tumingin kay Mang Lito. Nakatingin siya sa mismong CCTV camera sa taas ng gate. Parang alam niyang pinapanood siya. At gamit ang hindi pa kumpletong bibig, bigla siyang nagsalita. Malamig, mahirap intindihin. Parang 2 tunog na nagkasabay. Pa, ta, ru. Hindi namin naintindihan. Pero ang boses niya, iyon ang eksaktong boses na narinig ko kagabi sa van. At doon ko napagtanto. Hindi siya kumakatok para pumasok. Kumakatok siya para papasukin ako. Maya-maya, umangat ang kamay ng nilalang at sa unang beses, itinuro niya ako. Hindi gumalaw ang kamay niya. Hindi siya lumapit. Hindi siya sumigaw.
Tinuturo lang niya ako. Straight. Diretso. Parang matagal na niya akong hinahanap at ngayon, nakita niya na ako ng malinaw. Si Mang Lito ang unang kumilos. Hinila niya ako pabalik. Pero bago kami makarating muli sa guardhouse, may isang tunog na nagpahinto sa amin pareho. Sabay-sabay na nag-offline ang lahat ng CCTV. Lahat. As in, lahat. At sa gitna ng katahimikan, may boses ulit na dumaan sa radio. Hindi na boses ng dispatcher. Hindi rin boses ng tao. Isang mababa, mahinang bulong. Sa loob, ikaw ang kailangan. Pagkatapos ng bulong na yon, literal na parang tumigil ang buong mundo. Yung radio, hindi na sumunod. Yung ilaw sa poste, biglang humina. At kaming dalawa ni Mang Lito, nakatayo lang doon. Para bang pinipigilan ng hangin ang bawat kilos namin. Bumalik kami sa loob ng guardhouse. Halos sabay ang lakad. Pero wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Hindi dahil hindi namin kayang magsalita, kundi dahil pareho kaming takot marinig ang sarili naming boses. Nang pagsara ng pinto, tsaka lang ako nakahinga ng buo. Si Mang Lito, agad tinapat ang radio sa mesa. Para bang baka may sumulpot ulit na salita mula roon. Ako naman, diretso sa CCTV monitor. Offline pa rin. Walang feed, walang ilaw, walang signal. Pero pagkatapos ng mga 5 segundo, may nangyari. Isa-isang nag-flicker ang mga screen. Parang binibigyan ng CPR hanggang sa kumunek isa yung CCTV sa may main gate. Pero hindi normal ang pagbalik nito. Walang timestamp, walang grid. Isang buong screen lang na parang live feed. Pero hindi malinaw kung live nga ba. Sa simula, static lang. Linya-linyang puti at itim na gumuguhit sa buong monitor. Tapos biglang lumitaw ang gate. Pero hindi siya gaya kanina. Walang ilaw, walang poste, walang ambient noise. Parang naka-night vision mode. Bumalik? Tanong ko. Pero hindi ako sure kung dapat ko ba talagang itanong iyon. Lumapit si Mang Lito. Nakatungo sa monitor. Halos hindi humihinga. Pre, iba, bato. Bulong niya. At doon ko nakita, may nakatayo sa harap ng gate. Pero hindi iyon ang unang tumama sa isip ko, kundi yung anggulo. Impossible angle. Parang nakalutang yung camera sa mismong harapan niya, hindi sa taas, hindi mula sa poste. Literal na parang may ibang mata ang nagbabalik ng feed. Hindi iyan ang view ng CCTV natin. Sabi ko, nanginginig ang boses. Hindi, sagot niya. Wala tayong camera na ganyan kababa. Tinapat ko ulit ang tingin ko sa babae. Humihinga siya. Nakakakita ako ng pag-angat baba ng balikat niya. Pero yung buhok, nakatakip sa buong muka, parang ayaw ipakita ang kung anong meron sa ilalim. Tapos, nang wala sa oras, gumalaw siya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo. At bumungad ang hindi niya muka. Hindi na blangko. Hindi na parehong wala kagabi. Hindi rin tulad ng sa gate kanina. Ngayon, parang lubog-lubog yung balat. Parang sinusubukan nitong humabol sa tamang hugis, pero hindi nagtatagumpay. At habang nalalamig ang likod ko, napansin ko ang pinakaayaw kong makita. Sa gitna ng gumagalaw na balat, may lumilitaw na outline ng ilong. Outline ng mata. Outline ng labi. At pamilyar silang lahat. Naglalapat sila para buuin ang mukha ko. Patay tayo dyan. Bulong ni Mang Lito. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Hindi ko matanggal ang tingin ko sa screen. Tapos bigla siyang lumapit, hindi sa gate, kundi sa mismong camera. Diretso. Parang alam niyang may nanonood. Parang alam niyang andito ako. Hanggang sa umabot yung mukha niya sa buong screen. At literal na para siyang nakadikit sa monitor. Isang iglap. Walang transition. Walang hakbang. Biglang nasa harap na siya. At doon, sa unang beses mula noong nagsimula ang lahat, narinig ko ng malinaw ang boses niya. Hindi bulong. Hindi static. Hindi sabay-sabay na tunog.
Isang malinaw, diretso, malamig na salita. Nasa alob ka. At sa mismong segundo na iyon, nag-blackout ang buong guardhouse. Pagkapatay ng ilaw, literal na nilamon kami ng dilim. Walang emergency light. Walang ilaw mula sa poste sa labas. Walang kahit anong tunog maliban sa mabilis kong paghinga. Lito, tawag ko. Hindi siya sumagot, pero naramdaman ko ang kamay niya. Nakahawak sa braso ko. Nanginginig. Dito lang ako, bulong niya. Halos hindi marinig. Pero may isa pang boses na mas malinaw kaysa sa kanya. Isang hinga. Hindi galing sa amin. Isang mahaba, malamig na hinga mula sa mismong loob ng guardhouse. At pagkatapos nun, may marahang paggasgas na parang paa na walang sapatos. Dumadaan sa sahig, papunta sa amin. Huwag kang gagalaw, bulong ni Mang Lito. Pero imposibleng sundin iyon. Ramdam ko, may hindi tao sa loob. At hindi ko alam kung saan banda siya galing. Hindi rin ako nakakarinig ng kahit anong pagbukas ng pinto. Parang lumabas lang siya mula sa dilim. Nag-spark ang radio. Isang mabilis na shhh lang. At doon, biglang lumitaw ang maliit na pulang LED na indicator. Kahit patay ang kuryente. Tapos nag-on ang speaker. Loob, ikaw, ang loob. Napaatras kami. Pero wala kaming mapuntahan. At biglang bumukas ang ilaw. Hindi normal na dilaw. Hindi fluorescent. Isang mapuputing ilaw na masyadong maliwanag. Masyadong malinis. Masyadong hindi galing sa mundo. At nang tuluyan kaming nakakita, nasa corner siya. Yung babaeng walang muka. Nakatayo. Nakaawang ang buhok niya at ngayon, mas kumpleto na ang itsura. Pero hindi mukha yun. Parang hulma ng mukha lang. Hindi pa tapos. Hindi pa buo. Pero sapat para malaman ko, mukha ko yung ginagawa niyang kopya. At hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang siya. Hindi ko alam kung paano pero alam kong hindi lang mata niya ang nakatingin. Pati balat niya, pati laman, pati kung ano man ang nasa ilalim nun. Para siyang nanunuot sa isip ko. Why me? Bulong ko. Di ko na malaya na lumabas sa bibig ko. At doon siya sumagot. Hindi gamit ang bibig niya. Hindi gamit ang hangin ng guardhouse. Kundi direkta. Ay, parang dumaustos sa loob ng ulo ko. Kasi, ikaw ang wala. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Wala. Ako. Pero bago ko pa maitanong, gumalaw siya. Hindi sa paraan ng tao. Hindi hakbang. Parang may humihila sa kanya papalapit. Mabilis. Dire-diretso. Sobrang likido. Wala akong nagawa kundi pumikit. At boom! Nagbalik ang totoong ilaw. Yung fluorescent, yung sira-sirang kulay. Pagbukas ko ng mata, wala na. Hindi yung babae, hindi yung pulang ilaw. Wala. Parang nag-reset ang buong guardhouse. Si Mang Lito, nakaupo sa sahig, nanginginig. Ano? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, takot na takot. Pre, yung mukha mo. Anong meron sa mukha ko? Hindi siya makasagot. Kaya kinuha ko yung phone ko. Binaliktad ko. Tiningnan ko sarili ko sa camera. At doon ako napahawak sa dibdib ko. Kasi may isang parte ng mukha ko na parang nawawala. Hindi literal na sugat. Hindi dugo. Hindi basag. Pero parang may portion na blurred. Hindi sumusunod sa ilaw. Hindi sumusunod sa anggulo. Parang may ginuguhit na ibang bersyon nito. Babalik siya, sabi ni Mang Lito. Garalgal ang boses. At alam ko, tama siya. Hindi pa tapos ang nilalang na iyon. Hindi pa kumpleto ang ginagawa niya. At kung ano man ang kulang, mula sa akin niya kukunin. Kinabukasan, dumating ang IT tech para tingnan ang CCTV. Habang chinecheck niya, nag-play ulit yung system. Automatic restore, automatic recovery. Pero may isang file na hindi alam kung saan galing. Wala sa logs, wala sa storage list, wala sa timeline. Isang clip lang, 16 na segundo. Binuksan namin at tumambad sa screen. Ako, nakatayo sa harap ng main gate.
Ako mismo. Pero walang muka. At sa dulo ng clip, bago mag-black, may boses na babae. Kumpleto na. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe ka sa channel na ito para sa iba pang mga aswang confessions, mga kwentong hango sa katotohanan at mga karanasang hindi mo gugustuhing maranasan. Ako si Kuya Boy at tandaan, kapag may kumatok sa gabi, siguraduhin mong tao muna bago mo buksan.